Praise God! A blessed day to everyone. A blessed morning po to everyone. Sa lahat na makakapanood po sa aking Facebook Live. At kaya po ako nag-live ngayon, nais ko lamang po magpasalamat sa ating Panginoong Hesus sa matagumpay na aming flight po. Dito po yan sa Kota Kinabalu, Malaysia. At gusto ko lang pong magbigay din ng words of encouragement sa bawat mananampalataya at sa bawat lingkod ng Diyos na katulad ko po na sa kabila ng lahat na matinding pagsubok, patuloy na ang Espiritu ng Diyos laging kasama natin kahit saan tayo magpunta. Patuloy lamang tayo sa pag-spread ng Word of God at huwag titigil sa ating pananampalataya sa Panginoon sapagkat ang laging Espiritu ng Diyos ay laging sumasa atin. So bago po ako magsimula, ako po muna yung manalangin. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, Holy Spirit, Panginoong Hesus, maraming salamat po Lord sa pagkakataon nito, sa umagang ito, na pinagkaloob niyo po sa buhay ko po Panginoon. Patuloy Lord, sino man makakapanood sa Facebook Live na ito, mag-manifest po sa kanila ang Espiritu mo, maging sila Lord ay mapagpala rin Panginoong Hesus. Marami pong salamat Lord Jesus Christ. All the praises and honor only to you, Lord, no other name but Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. So, praise God. Ito lang po ang nais kong i-share po sa inyo sa Isaiah 41:10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mensahe ng Diyos na ito, yung Isaiah 41:10. Kasi, sa kabila ng lahat, although our ministry, yung ministry na pinakatiwala sa akin ni Lord, and the ministry of Jesus Christ, led by the Holy Spirit, 1 taon at mahigit pa lang, pero pinalabas na ako agad ni Lord ng bansa. This is my first ever international mission na talagang ang mga churches ay magpapalakasan, di ba? Kumbaga kasi bihira sa isang ministry yung meron ka pang ibang mga kilalang ministry para magpalakasan kayo ng pananampalataya. So dito po sa Bansang Malaysia, sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon at dito ako unang pinapunta ni Lord upang magbahagi, hindi lamang ng salita ng Diyos, kundi maging pagpapala din sa mga taong naririto at magpalakasan ng pananampalataya. Kasi sa dami ng pagsubok na naranasan ko po sa aking buhay, wala sa hinagap ko na makakalabas ako agad ng bansa. Lalo ang aming ministry ay 1 taon at mahigit pa lang. So, tapos kaka-celebrate ko lang last Sunday ng aking first year ordination. So, grabe yung regalo ni Lord, di ba? Ang nais ko lang pong ipabatid sa umagang ito ay patuloy na tayo bilang mga tao, lalo higit sa mga likod na Diyos, mga mananampalataya ng Panginoon, ay patuloy tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayo susuko. Gaano man katindi ang ating mga pinagdaanan. Dahil ang laging pangako ng Panginoon, ako'y sa iyo. Kapag ang Diyos ay sumaatin, ang kanyang Espiritu, the Spirit of the Lord is upon me, upon you, and upon us. Patuloy ka lang kapatid. Masasabi ko po ay patuloy ka lang po kapatid na magpatuloy sa Panginoon. Huwag kang susuko. Gaano man katindi ang mga trials, gaano man katindi ang mga pagsubok, gaano man, huwag mo intindihin yung mga ganyan. Dahil katulad po ng pagkakataon na ito, gagrab ko na yung pagkakataon na ito kasi grabe talaga si Lord, no? So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat dinala niya ako dito sa Bansang Malaysia na parang Pilipinas din. Yung mga itsura nila parang Pilipino din. Pero may mga Filipino din naman po kaming mga kakilala dito. So, talagang inisip ko nga, okay lang sana kung Davao, Cebu, Manila, Quezon City, or anything na part ng Bulacan kung saan naroroon ng bahay at tahanan ng Panginoon na aking hinahawakan. Pero hindi, iba talaga yung plano ni Lord. Katulad nga ng sabi niya sa akin, anak, ang aking espiritu ay lagi mo kasama kahit saan ka magpunta. So katulad po ng logo po namin, no? Ang logo namin ay kalapati, nagliliwanag na kalapati, at may Holy Bible, and may kamay ni Lord. So, ibig sabihin, tapos may mundo. Ibig sabihin, nasa Diyos, nakasalalay kung paikutin tayo ng Panginoon, di ba? Pero dahil yan ang logo, expect the unexpected. Pero siguraduhin natin mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Sa tindi ng mga pagsubok na naranasan ko,
sa pagiging isang Kristiyano. Salamat sa Panginoong Hesus sa patuloy na paggabay niya sa buhay ko na grabe talaga si Lord. At sa tao, sa aking spiritual guide na talagang napaka-humble, praise God, puri ng Panginoon sa kanyang buhay, at sa aking iba pang mga kapatiran na lalo hindi po kami nakapag-live kanina dahil nandito nga po si Pastora. Pero may mga trabaho naman po sila na mga nakapagbigay naman po sila ng words of encouragement habang nandito po ako. So, salamat po sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos ay buong mundo. Ang sabi nga ng Panginoon, go into all the world and preach the gospel to all creation. Walang pinipili po na lugar ang salita ng Diyos. Kapag tinawag ka ng Panginoong Hesus sa iyong pangalan, tumugon ka sa panawagan ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti, God is so great and powerful. Praise God. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Vanessa, no? Si Madam. Praise God. Pati din po kayo, ingat din po palagi, and God bless po sa inyong buhay. Sa patuloy na manonood pa po dito sa aking Facebook Live, ini-encourage ko po kayo na lagi lamang po kayo na manalangin dahil kahit saan man bansa, tayo papuntahin ng Panginoon, saan man dali ng Panginoon ang inyong mga paa, ang inyong mga buhay, patuloy ang Espiritu ng Diyos ay laging sumayin nyo po. So, wala po kaming live talaga kanina dahil nasa akin din po yung cellphone ni Lord. No, hawak ko din po yung cellphone ni Lord. So, sooner or later, after pag-uwi po namin, i-upload ko po lahat ng adventures, lahat ng mga missions na pinapagawa ni Lord dito. Grabe talaga si Lord. Napakatindi ng salita ng Panginoon. The Word of God is so powerful and effective. Grabe talaga si Lord, no? So, hindi lamang yan. Ang sabi ni Lord sa aking buhay, napakaganda ng plano ko sa iyo, anak, at ipapakikita ko sa iyo. Sabi nga ni Lord, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na may waga na hindi mo naunawaan. Pero yung mga bagay na tumawag ako sa panawagan ng Diyos. Tumugon pala ako sa panawagan ni Lord. Tapos yung mga bagay na hindi ko maintindihan, pinaunawa niya sa akin. Mag-isa ako na sinamahan ng Holy Spirit. May binigay siyang tao para ako ma-guide hanggang sa tuloy-tuloy na hindi ako binitawan ng Panginoon. Hindi ako binitawan ng Diyos. At higit sa lahat, the Spirit of the Lord is upon me. So, wala sa hinagap na makakapunta po ako dito, no? Sa bansang Malaysia. Grabe talaga si Lord. So, sa mga susunod pa na panahon, araw, oras, sa aking buhay, patuloy na sabi ko lagi kay Lord, at nababasa nyo rin sa aking post, na paglilingkuran ko ang Panginoong Hesus hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Bilang katawang lupa at maging sa aking kaluluwa, kahit ako'y kaluluwa na. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay hindi suntok sa buwan. Ang paglilingkod sa Diyos, kailangan buong puso, buong isip, at buong pagkatao po, mga kapatid, no? Dahil ikaw, pag tumugon ka sa panawagan ni Lord, sabi nga niya sa akin, tinawag kita anak sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So I am the ambassadors of the Lord Jesus Christ. This is my first ever international mission at Kota Kinabalu, Malaysia. So, salamat po. Salamat sa lahat ng mga nanonood. Hindi po salamat Salamat. Welcome po. Yan pa lang po. Yung alam kong salita, no? Sa atin kasi, salamat, di ba? Thank you. Sa kanila, salamat. Salamat, datung. Welcome po, ibig sabihin, no? So, praise God, no? Ako'y sasayo, huwag kang matakot, anak. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, anak. Ako ang iyong Diyos. Siya ang ating Diyos. Kaya hindi dapat tayo matakot. Sabi nga, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sabi nga, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba kanino man. Wala kang katatakutan maliban sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin nakakatakutan, yung sitwasyon ng buhay mo. Saan ka man dalhin ng iyong mga paa. Sabi nga sa kanta, serving you for all eternity, Lord. Sabi, maglilingkod kami. No longer our ways, let your will be done. Sabi, no longer our ways, let your will be done. Grabe talaga si Lord. So mga kapatid, bilang isa sa missionary po, isang reverend missionary, ordained minister ng the ministry of Jesus Christ, lead by the Holy Spirit,
patuloy na ang Espiritu ng Diyos po ay laging sumasa atin. Patuloy tayong magtiwala, maniwala sa Panginoong Hesus. Tuloy ko lang. Di ka dapat mangamba kanino man. Dahil sabi ni Lord, pag nangihina ka, hindi ka dapat manghina. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. O, tutulungan ka na, ililigtas ka pa ng Panginoon. Saan ka pa? Di ba? So, wala akong ibang tinutugon kundi ang kalooban ng Panginoon, ang layunin ng Panginoon sa akin. Sabi niya, napakaganda ng plano ko sa iyo, anak. Napakaganda ng mga ipinakita niya sa akin. Before pa, bago matatag ang the ministry of Jesus Christ, led by the Holy Spirit, sa kabila ng mga naranasan ko. Sabi nga sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa. Ayun na, wala na akong boses. Sabi nga sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Mga kapatid, tandaan mo, kasama mo ang Panginoon. Bagi sa mga OFW na alam ko napakahirap ng sitwasyon nila, pero wag po kayong susuko. Mga OFW na makakapanood ng live na ito, wag po kayong susuko, patuloy po kayong manalangin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay laging nandyan. Tumutugon siya sa ating mga panalangin at tayo naman, tumugon tayo sa kanyang pagkakatawag sa atin. Diba? Again, the Spirit of the Lord is upon me. Ulitin ko po yung verse ko kanina. Isaiah 41:10, ako'y sasayo. Sabi ng Panginoon, pangako niya yan. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Kahit na napakahirap ng signal, dahil marami kaming churches na pinupuntahan, pero grabe talaga si Lord. Ang gusto ni Lord, mag-explore ang lingkod ng Diyos at ayaw niyang manatili sa ganun lang na sitwasyon. Kasi pag tayo lingkod ng Panginoong Hesus, mga kapatid, tandaan niyo po yan, maraming opportunity ibibigay si Lord, bukas na pinto para sa ating lahat. So, tumugon tayo, buksan natin yung pinto na yun dahil kumakatok ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. So, yun nga, nagpapasalamat ako kay Lord. Itong regalo niya sa akin after my first year anniversary ordination last week, May 21, 2023. And today, yun nga, kakalandi lang po namin kahapon, May 26, 2023, no? Cebu Pacific po ang amin nasakyan. So, shout out po sa lahat ng mga cabin crew, mga flight attendant at sa piloto na aming mga nakasama, nakasalamuha. Grabe, saludo po ako sa ating mga kababayan na mga napapalayo sa kanilang pamilya. OFW man or mga flight attendant, mga piloto po, no? Grabe talaga. Sobrang sakripisyo din nila para sa kanilang mga sariling mga karir. Pero magkaganon pa man, tatandaan po natin palagi, ito ang palaging sinasabi ng Panginoon, ako isa sa iyo, huwag kayo matakot. Ako ang inyong Diyos, hindi kayo dapat mangamba kanino man. Palalakasin niya tayo at tutulungan, iingatan at ililigtas. Salamat po sa patuloy na manonood at manonood pa. Yun lamang po ang words of encouragement sa araw na ito dahil limited lang ang aking load kasi pang traveler po yung aking SIM card. So, pero in fairness po, ang Gcash meron dito abot mo talaga ang mundo. Pero pag nasa Panginoon ka, inaabot talaga ni Lord ang kanyang mga lingkod sa buong mundo. Pag ikaw ay lingkod ni Lord, may tendency na papahayuin ka ng Panginoon kung saan man destinasyon ka nakatalaga. So, dream big, pray hard. Di ba sabi nga, dream big, pray hard. Hindi ko to lubos akalain na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Pero napakabuti at dakila ang Panginoon. Manonood na lamang ako sa mga gagawing himala ni Lord. Praise God. Grabe Lord, thank you so much for bringing me here at Kota Kinabalu, Malaysia. At marami pang bansa kung saan man kalooban ng Panginoon. So praise God. Ako po ay mananalangin. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, Holy Spirit, Panginoong Hesus, maraming salamat po Lord sa pagkakataon nito. Muli, sino man na makakapanood ng Facebook Live na ito, ng words of encouragement na naibahagi po ng inyong lingkod, sa patuloy na mag-manifest din po sa kanila, nagaano man katindi ang mga pagsubok, ikaw ay laging sumasaamin. Patuloy mo pinapalakas ang aming buhay pananampalataya at nang sa gayon, malaya ang aming mga puso na makapaglingkod sa iyo. Marami pong salamat. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. So,
Praise God. Salamat po sa Panginoong Hesus sa araw na ito. At marami pa pong praise and worship ang may enjoy ni Pastora sa lugar na ito. Dahil grabe talaga si Lord. Di ba? Sa Diyos, walang imposible. Kumapit ka lang kapatid. Kasama mo ang Panginoon. Tandaan mo, pag may prayer ka, lagi mong tatandaan. Kasama mo ang Panginoon. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Lalo higit, to all the pastors and bishops out there, sa katulad ko rin pong mananampalataya, sabi nga ng Panginoon, again, go into all the world and preach the gospel to all creation. Grabe si Lord, spread the word of God because the word of God is so powerful and effective. So, God bless po sa ating lahat. Salamat po sa aking mga kapatiran na nanood. Sa aking kapatiran, amen, praise God. God bless always po sa inyo, Pastora, Precious. Patuloy po kayong magtiwala sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Praise be the name. Sa lahat po na nanood, God bless po sa ating lahat at patuloy na kayo ay mablessed at lahat ng manonood sa Facebook Live po na ito ng Lingkod ng Diyos ay patuloy na maging sa inyo ay mag-impart, Lord. Na mag-impart ang Espiritu ng Diyos na patuloy na pagpalain po kayo because the Spirit of the Lord is upon us. This is Reverend Pastor Precious Keliope Pornembo, and I am the ambassadress of the Lord Jesus Christ. I am the ambassadress of the ministry of Jesus Christ, lead by the Holy Spirit. God bless us all po, and to God be all the glory. Hallelujah.